napansin no din ng mga ibang mga vlogger. At eto nga po, si Christian Esguerra, napanood ko din po sa aking social media. Dumaan po. Sir Christian, kung gusto niyo po na mapanood, uulitin ko, kung gusto niyo mapanood mga kababayan, yung kabuuan ng video na ito, maaari mangyaring puntahan niyo po yung channel ni Christian Esguerra. Subscribe niyo na din po dahil napakagaling na political analyst, napakagaling din pong reporter, napakagaling po sa larangan ng pagbabalita ng politika. No? Kung gusto niyo pong mapanood ng buo, puntahan niyo po doon sa Christian Esguerra channel. Eto, grabe Napakalawak ng reach ni Senator Robin Padilla. Ibang klase yung sarcasm niya dito. Sir, sobra sarcastic. Pasensya na ho pero halatang halata ko po. Pakinggan niyo po kay yung sinasabi niya kay Senator Robin Padilla. Napakalawak ng reach ni Senator Robin Padilla. Of course, I have to give it to him, no? So, Totoo naman, napakalawak ng reach ni Robin Padilla. Biruin mo nga, nanalo yan. Di ba? Naging #1 senador ho ng Pilipinas yan nung taong 2022. At isa po ako, pasensya na, allow niyo po ako na napapakamot ulo ako sa kada aalala ko na ibinoto ko ho si Robin Padilla ha. Noong taong 2022, ibinoto ko ho si Robin Padilla para maging senador mga kababayan. Hindi ko akalain na talagang magiging pro-China sila dahil nga dito sa mga Duterte. Yung naratibo ho ni Robin Padilla ngayon, mga kababayan, yun po ang naratibo ng mga Duterte. Diba? At hindi lang ho ako ang nakapansin yan. Pati po yung ibang mga vlogger, pati po yung mga professional na mga journo. Tayo naman po kasi simpleng vlogger lang ho tayo mga kababayan. At hindi natin sasabihin kahit kailan na tayo ay kasama sa media. Okay na po yung simpleng vlogger, simpleng tao kagaya nyo. Ulitin natin. Tuloy niyo po, Sir Christian Esguerra. napakalawak ng reach ni Senator Robin Padilla. Of course, I have to give it to him, no? Sobrang talino po na senador na ito. So, okay. Sabi niya ho yun, mga kababayan. Sobrang talino daw po ni Robin Padilla. Wag na tayong sumaliwa o wag na tayong sumalungat sa kanya, no? Sobrang talino daw po ni Senator Robin Padilla. sobrang lalim mag-research. Sobrang lalim sobrang lalim mag-research daw po. Sabi nung pinsan ko, ikinahihiya kong senador yan, si Binoy. Grabe ka naman, pinsan. Sobrang capable, sobrang competent bilang senador, no? Sandali nga. Bigyan niyo ako kahit mga 15 seconds lang tatahimik, no? Pinipigilan ko hong tumawa, mga boss chief mo, sir. Sabi ni Gerald Evans, sobrang talino. sabi ni Gerald Evans, GAGO ka, Esguerra. Sabi ko na, hindi. Basta intindihin nyo kung paano niya sinasabi. Uulitin ko ha. Delikado po, napakalawak ng reach ni Senator Robin Padilla. Of course, I have to give it to him, no? Sobrang talino po na senador na ito. Okay. Sobrang lalim mag-research. Okay, sobrang lalim mag-research. Sobrang capable, sobrang competent bilang senador, no? Sobrang competent na maging senador. Sabi ni Keep Going. Seryoso ba sinasabi niya? Kayo naman eh. Dapat alam nyo yung hashtag sarcasm. No? Dapat alam nyo yung sarkastikong pahayag. Di ba? Alam na alam niya talaga yung bawat sulok at pasikot-sikot ng Philippine-China relations, no? I-issue ng West Philippine Sea. Kaya nga po, Ako ho, mga kababayan, kahit usan tayo magpunta, pagkausapin po dyan sa West Philippine Sea, kahit papaano naman po, 70% ang masasabi ko na kaya kong sumagot, mga bossing. Doon po sa panunungkulan pa lang ng dating Pangulong Duterte, hinayaan na tayo. Hindi na ibinalandra yung sana po, karapatan natin na unclose. Ang ginawa, tubig lang yan. Papel lang yan. Di po ba? Na sana kung ang ginawa ng dating Pangulong Duterte noong mga panahon na yon, sakto ng pagkapanalo bilang kanyang pagiging Pangulo,
ibinalandra niya sa buong mundo. Malamang ho, mas marami tayong kasama, mas marami pong susuporta sa atin para talagang i-claim yung karapatan natin diyan sa West Philippine Sea. Oo, sikat dati ang dating Pangulong Duterte eh. Di ba? Sikat dati ang dating Pangulong Duterte, lalong-lalo na ho kapag ka ang pinag-uusapan, patayan. Dito ho, mga kababayan, mga boss chief sir, sa Estados Unidos ho, ay nako, nung araw, pinagtatanggol pa namin yan. Medyo naalog lang ho yung utak namin, kaya po, ayun, nagising kami. No? Nagising na, oo nga no, hindi binigyan ng mga due process no, yung mga biktima nila doon sa sa EJK. Basta nila, sige, banat! Pero kung makikita nyo ho yung mga biktima ho, mga kababayan, puro small time, puro piso-piso lang ho. Diba? Eto, wina-water cannon tayo. Ni isang beses ho, hindi gumante ang Pilipinas sa pagwa-water cannon, mga kababayan, mga boss chief sir. Lagi po ang ginagawa nila ay diplomatikong pakikipag-usap po sa China. Dahil uulitin ko, iniiwasan ng Pilipinas na magkaroon at lalong uminit ang tensyon ng Pilipinas at ng China. Nakaka-bother dahil sa kabila po ng pagiging henyo at brilliant ni Senator Robin Hood Padilla. Brilliant si Robin Padilla, okay? Sobrang galing at sobrang talino. Oo. Dinidikdik pa, dinidiin pa, Kailangan kayo, alam nyo, marunong kayo na makaramdam kung ano ang sarcasm at hindi. Chaycher, nandiyan ka pala. Happy birthday sa'yo. Ganito po yung mga naratibong lumalabas sa kanya. No? Kasi pag in-analyze po talaga yung ganitong naratibo, consistent po yan sa naratibo ng mga Duterte. Correct. Diba? Yung tipo bang, si Sara Duterte nga, hindi ko alam kung bakit meron tayong mga typhoon missile dyan eh. Mga bossing, ikukwento ko yun mabilisan lang ho. Nung merong mga typhoon missile po ang Pilipinas, kinwestiyon ng China yan. Nagagalit sila. Bakit daw may typhoon missile ang Pilipinas doon po sa mga parte ng mga malapit sa West Philippine Sea? Kinwestiyon nila yan. Biruin nyo po bansa natin, depensa natin, kinu-question ng China. Tayo ho, mga kababayan, hindi tayo nagtatanong sa China kung ano yung nandoon sa loob ng bakuran nila, kung ano ang kanilang mga pandepensa at kung bakit meron sila. Kinwestiyon. Ngayon ho, ang napansin ko dyan, mga boss chief sir, lumipas ang 2 buwan, 3 buwan, hinulit ng Vice Presidente. Binoise out ng Vice Presidente. Bakit daw tayo may typhoon missile? At tatawa-tawa pa, mga kababayan. O di halata sila na ang naratibo ng China ay pareha ng naratibo ng mga DDS. At ganyan din po kay Robin Padilla. Ang naratibo ng China, sila po ang laging kawawa at ang Pilipinas po ang laging galit at ang Pilipinas po ang hindi nakikipag-usap ng madiplomatikong pag-uusap. Pero hindi po yun ang katotohanan, mga kababayan. Kaya po yung mga DDS ang sinasabi, isinusubo tayo ni Pangulong Bongbong Marcos sa digmaan. Wala hong ganun. Wala pong ganun. Ipinaglalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung ating karapatan hanggang sa pinaka-diplomatiko o kung mapayapang pag-uusap po, mga bossing. Diba, Just Vincent? Par, kamusta? Kaya hindi ko maintindihan kung saan yung hugot ni Robin Padilla at nakukuha ang sumagot dito dito kay Jay Tariela. No, ako ho, naaawa ako doon sa tropa nila Jay Tariela, Department of National Defense. Bakit to? Biruin mo, sila ang mga frontliner natin. Sila yung mga nagtatanggol sa mga teritoryo natin. Pero mga kapwa pa natin Pilipino, yung mga bumabash at yung mga naninira sa kanila, mga bossing. Sino pa ba? Mga DDS, di ba? Bix, Vaporab. Naku,
kailangan kita ipahid sa ilong ko para tuluyan na mawala yung sipon ko. Oh. At yung naratibo ng mga Duterte, consistently naka-align po sa naratibo ng China. So 2026 na po, huwag na po tayo magpapabudol, huwag na po tayo magpapakapanga. Okay? Naintindihan nyo naman po, mga kababayan. Sarcastiko na komento ni Christian Esguerra.